Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Salamat Your Majesty, saad ni Shinlang. Kung ganun siya raw ay magpapalam na at pag-alis niya, ay ganito na ang naging estado ni King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip ay napasabing mukhang siya ay nasiraan na upang mag-agree sa ganoon ka-absurd na mga kondisyon mula kay Shinlang. Yung 11 mga pulubi ay ginawaran niya ng status at hinayaang makatake ng Imperial exam. Sa pagkakataong ito siya ay nakatakda ng maging laughingstock. Damn you Shinlang, ang taong iyon ay napaka-poisonous. Mula doon ay lumipat ang eksena sa residence ng Marquis of Changping kung saan makikitang makintab na't kumikislap ang 11 mga pulubi. Ang lahat ay kalbo na, maliban kay Lan Baliu na nagawang ma-preserve ang kanyang mahabang buhok sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga kuto at lesa gamit ang kumukulong tubig. Sa kanyang isip ay napasabi si Shinlang na pagkatapos ng paglilinis ang mga ito'y bungkos pa rin ng mga misfit, inutusang manatili si Lan Baliu habang ang mga kalbo naman ay inutusang matulog na muna. Sa study room ay inilahad ni Shinlang sa dalawa na mayroon siyang ginawang military pledge sa Majesty. 1.5 buwan mula ngayon si Lan Baliu ay magte-take ng civil service exam at ang ibang 10 naman ay magte-take ng military exam. Ang lahat ay kailangang makapasa at si Lan Baliu ay kailangang makapasok sa top 3. Kapag nagtagumpay ang official position ng mga ito ay masiset at ang Majesty ay maggagawad ng 2,000 mga sundalo. Gayunpaman kapag nabigo ang binabalak na pag-claim ng 5th prince sa trono ay dito na magtatapos. Siya'y babalik sa Xuanwu City sa kahihiyan. Si Lan Baliu at ang 10 nitong kasamahan ay i-execute ng pasekreto. Ganito ang reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig. Damsambit ni Lan Baliu sa kanyang isip, Young Master Shin, ang buhay ba nito ang nire-risk nito o ang kanila? Lan Baliu, saad ni Shinlang, hindi raw ba't ito ay mayroong pride sa talent nito tapos ngayon ano sinasabi raw ba nitong ni hindi nito kayang makapasok sa top 3? Tugon ni Lan Baliu, definitely siya ay magiging ayos lang, siya ay exceptionally talented, walang kapantay sa mundo. Gayunpaman yung 10 ang mga iyon ay walang anumang karanasan sa martial arts. Isa pa, kailangan mong gumugol ng at least 10 taon upang maging bihasa sa martial arts, ngunit sa ngayon ang mayroon lang ang mga iyon ay 1.5 buwan, kaya ang usaping ang mga iyon ay makakapasa sa military exam ay mas mahirap pa sa pag-abot sa kalangitan. Mr. Lan, sigaw ni Prince Ningxing, wag daw itong magbiro-biro, talaga bang iyon ay kaya nitong gawin o hindi? Siyempre, tugon ni Lan Baliu, bakit naman hindi? Kaya kung wala nang bagay na pag-uusapan pa siya'y aalis na. Good night 5th Prince, good night Young Master Shin. Si Lan Baliu nga ay dali-daling umalis. Tinanong ni Prince Ningxing si Shinlang kung ano sa tingin nito ang taong iyon ba ay reliable. Sumagot si Shinlang na maghintay lang ito iyon at ang mga iyon ay gagawin niyang reliable. Makalipas ang 1 oras ay pinahalik sa sahig ng mga guards ni Princess Ningyan si Lan Baliu. Mapag-aalamang, sinubukan pala nitong tumakas kasama yung 10 kalbo. Young Master Shin, pagmamakaawa ni Lan Baliu, iyon daw ay hindi niya kayang gawin, talagang iyon ay hindi niya kayang gawin, ang gusto niya lang ay pagkaing maesusubo, hindi niya inaasahang ito'y ikakamatay nila, kaya pakiusap Young Master Shin, pakiusap sila'y hayaan nitong makaalis. Hindi mapigil ang mainis ni Prince Ningxing kasi nga naman ang yabang-yabang nito. Kanina ipinagmamalaking ang kanyang talent ay walang kapantay sa mundo tapos ngayon susubukan nitong sumibat. Ano raw ba ang tingin nito sa kanya? Ito'y isang hamak lamang na palaboy na pinahalagahan ni Shinlang, subalit hindi lang sa hindi nito na-appreciate, sila pa'y tinrato nitong parang mga tanga. Sa pasigaw na paraan ay sinabi kay Lan Baliu na ang pinwersang melon ay hindi matamis, kaya kung talagang ito ay unwilling siya'y hindi na mag-i-insist, maaari siyang mag-plead sa kanyang ama para rito. Salamat Your Highness, tugon ni Lan Baliu, ang habag nito'y walang hanggan, wag itong mag-alala, ito'y babayaran niya balang araw. Farewell, farewell, farewell. Siya'y tatakbo na sana sa kasamaang palad na gawang mahawakan ni Wu Lei ang kanyang damit. Duwag saad niya anong tinatakbo nito, muling pinahalik sa sahig. Sinabi ni Shinlang na maaari itong magtanga-tangahan hanggat gusto nito, subalit ito'y nasa kanyang 30s na, kaya ilang taon pa ba ang natitira rito upang gumala-gala? Sino pa ang ibang maaaring maasahan nito? Young Master Shin, iyak ni Lan Baliu, pakiusap siya ay hayaan nitong makaalis, talagang iyon ay hindi niya kayang gawin, siya'y nagbabluff lang, nagsisinungaling.
Marami na siyang nabasang mga miscellaneous books subalit siya'y hindi nakapag-aral ng maayos ni hindi niya nga kayang pumasa sa scholar exam, paano pa kaya ang maging kabilang sa top 3 ng provincial exam? Kahit na siya'y patayin pa nito iyon ay hindi niya kayang gawin at yung 10 mga kasamahan niya ay puro mga half-disabled, kailanman ay hindi pa nakapag-practice ng martial arts kaya ang gusto nitong ang mga iyon ay makapasa sa martial arts exam sa loob lang ng 1.5 buwan, papaano iyon magiging posible? Hay buntong hininga ni Prince Ningxing kalimutan na lang daw nito ang bagay na ito bakit kailangan pa nilang pilitin ang iba, yeye pagsang-ayon ni Lan Baliw. Gayunpaman bigla na lang ibinagsak ni Shin Lang ang isang libro Lan Baliw lapit niya sabay upo ito ay mayroon lang isang incense stick na oras upang kabisahin ang 5,000 characters na ito kapag hindi nito nagawa, ito'y kanyang kakapunin. Nagulantang si Lan Baliw sa kanyang narinig agad na nagbigay ng utos si Shin Lang na magsindi ng incense at maglabas ng kutsilyo. Young Master Shin hiyaw ni Lan Baliw pakiusap tumigil na raw ito sa paglalaro maaaring may mamatay. Agad na itinoon ni Wu Lei ang kanyang espada inilahad ni Shin Lang na ito'y walang ganoon karaming oras ang mayroon ito ay isang incense stick time kapag ito ay hindi nito natapos sa pagkabi sa ipapaputol niya na siya ay hindi nagbibiro, agad-agad ay binuklat ni Lan Baliw ang libro. Hay sambit ni Prince Ningxing sa kanyang isip 20 pahina ng malalabong teksto at least 5,000 characters ang isang ordinaryong tao nga ay mahihirapang basahin lang ang lahat ng ito sa isang incense stick time paano pa kaya ang pagkabisa, kahit nga ang isang genius ay kakailanganin ng isang araw upang makabisa ang lahat ng ito kaya papaanong magiging posibleng ito'y magagawa ni Lan Baliw. Ang espada ay nakatutok sa manoy ni Lan Baliw dahilan upang manginig ang buo nitong katawan subalit dahil din dito, si Lan Baliw ay tuluyang pumasok sa isang partikular na state. Nang maupos ang incense ay agad na hinablot ni Shin Lang ang libro, pinagsimulang mag-recite si Lan Baliw. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Lan Baliw siya ay nagsimula sa kahulugan ng Gu hanggang sa Big Gu patungo sa Nuang material hanggang sa kahulugan ng katagang thinking, linya sa linya kataga sa kataga. Wala siyang kahit na isang nakaligtaan. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Prince Ningxing agad na tiningnan ang libro na patanong kung papaano ito naging posible, talagang tama ang pinagsasasabi nito at walang kahit na isang mali. Ang magawa nitong makabisa ang 5,000 characters sa loob lang ng isang incense stick time, talaga raw bang mayroong ganitong uri ng genius sa mundong ito? Sa sumunod na 15 minuto ay nagpatuloy si Lan Baliw sa pag-recite ng perpekto sa 5,000 characters walang na-miss kahit na isang kataga, at pagkatapos ay casual lang na nagbato ng mga arithmetic questions si Shin Lang. Maging ito man ay addition, subtraction, multiplication o division kahit na gaano pa man karami ang mga numero at kahit na gaano pa kahirap, pagkabato ni Shin Lang sa mga tanong ay nakakasagot agad ng tama si Lan Baliw sa loob lang ng 4 hanggang 5 segundo. Young Master Shin saad ni Lan Baliw maaari na raw ba siyang umalis ngayon upang i-relieve ang kanyang sarili at magpalit, sa sobrang takot niya kanina siya'y naihina sa salawal. Nagbigay ng pahintulot si Shin Lang si Prince Ningxing ay napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ang Lan Baliw na ito ay talagang isang genius ito ba ay nadiskubre ni Shin Lang noon pa, papaano niya ito nagawa? Dito ay makikitang umiihi si Lan Baliw hasambit ni Wu Lei. Little Bird nagtanong kung ano ang ikinaka-proud nito, mistugon ni Lan Baliw actually hindi mo maaaring husgahan ang isang lalaki base sa sukat o kaya naman sa endurance, dahil ang key ay ang teknik. Gamit ang 4 ounces ay kaya niyang pagalawin ang 1,000 ounces na iintindihan daw ba nito? Tugon ni Wu Lei. Miss Wu dagdag ni Lan Baliw alam niya rong marami na itong narinig na mga sabi-sabi patungkol sa kanya subalit ang mga iyon ay unruly niya lang na maskara kaya ngayon gusto daw ba nitong malaman ang totoong siya, pues mamayang gabi ito ay welcome na welcome sa kanyang courtyard, maaari nilang i-explore ang kanilang mga nakaraang buhay at i-look forward ang kanilang hinaharap. Hatugon ni Wu Lei wag na raw itong magsayang pa ng effort ito ay napakaliit, ni hindi nito kayang umabot sa loob niya. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng study room ay nagmakaawa na naman si Lan Baliw. Young Master Shin saad niya although siya raw ay mayroong photographic memory talagang kailanman ay hindi pa siya nakakapasok sa paaralan, gusto nitong mag-take siya ng imperial exam subalit natitiyak niyang talagang siya'y hindi makakapasa.
Sinabi ni Shin lang na ang civil exam ay kadalasan test lang naman patungkol sa essays at poetry, siya ay nakapaghanda na ng mahigit sa 1,000 mga essays at ilang libong mga tula, ang mga iyon ay kayang-kaya nitong makabisa sa loob lang ng 1 buwan kaya iyon ay hindi magiging problema. Sumagot si Lan Baliw na kahit na makabisa niya pa ang mga iyon ay useless pa rin, ang tsansa ng pag-hit sa tamang topic ay napakababa. Sinabi ni Shin lang na ito ay isang genius hindi lang smart kaya kapag binasa nito ng maayos ang 300 tula kahit na ito pa ay walang kakayahang mag-compose, ito ay makaka-recite pa rin. Mapapansing narito rin si Mokong brother-in-law sambit niya sa kanyang isip kung gusto nitong mang-lecture ng kung sino man bakit hindi na lang ito magbigay ng lecture, bakit kailangan pa siya nitong idamay. Hindi ako sigurado subalit mukhang, si Mokong ang pasusulatin ni Shin lang sa mga essays at tulang ipapakabisa niya kay Lan Baliw. Ngayon saad ni Shin lang siya raw ay magtatanong lang kay iba nitong magkabisa ng 1,000 essays at tula sa loob ng 1 buwan, though ang mukhay mayroong pag-aalangan sumagot si Lan Baliw na kaya niya. Kung ganun lahad ni Shin lang pagkatapos nitong makabisa ang 1,000 essays ang mga ito ba ay kaya nitong skillful na ma-apply sa pagsusulat ng isang excellent essay sa anumang given topic, well tugon ni Lan Baliw kung para lang sa imperial exam at hindi para sa isang once-in-a-century masterpiece, sa tingin niya ay kaya niya. Kung ganun saad ni Shin lang kung ganun ito ay settled na hindi raw ba benefactor sa bat ni Lan Baliw maaaring kaya niya subalit ang kanyang 10 brothers ay hindi, ang martial arts ay hindi matututunan sa pamamagitan lang ng pagbigkas kung walang 10 training, talagang iyon ay napaka-imposible. Siya nga pala ang martial arts exam ng U-State ay binubuo ng mga test pagdating sa weightlifting at mounted archery, foot archery at saber on a horseback, at ang mga candidate ay nagsisimula na sa kanilang training mula pa pagkabata kaya sa kanilang pagsalang, ay mayroon ng at least 10 taong experience o practice. Dasha tawag ni Shin lang nagtanong kung ito ba ay nag-aral ng archery kailanman, sumagot si Dasha ng hindi. Agad-agad ay inutusan ni Shin lang si Wulei na kumuha ng kandil at sindihan sa 200 pasong layo, sinabihan si Lan Baliw na sumama sa kanya. Ilang sandali pa ay naisagawa na ni Wulei ang ipinag-utos sa kanya habang si Dasha naman, ay inutusan ni Shin lang na patayin at puntiryahin ang apoy ng kandila. Sa sumunod na segundo'y sinimulan na nga ni Dasha ang paghila sa palaso ng pan at pinuntirya ang target, ganito ang reaksyon ni Lan Baliw sa kanyang nasaksihan. Pautol na sambit niya kay Shin lang ang taong ito ay hindi pa natuto ng archery yet ganito nakaskilled, sumagot si Shin lang. Inilahad na sa isang partikular na level ang bloodline talent ay dinudurog ang kahit na anumang bagay kaya Lan Baliw, hindi ba nito alam kung ano ang bloodline ng 10 brothers nito? Young Master Shin tugon ni Lan Baliw talaga rong hindi niya alam ano saad ni Shin lang hindi nito alam yet ang mga iyon ay inipon nito sa loob ng 10 taon upang magsilbing proteksyon nito, ay tugon ni Lan Baliw talaga rong wala siyang alam. Nilinaw ni Shin lang na ang mga iyon ay katulad lang ni Lan Bao Kotuhuan at iba pa sadyang si Lan Bao lang ay inadopt ng isang noble family habang yung 10 mga kasamahan naman nito ay naging pulubit palaboy, sinayang ang kanilang buhay. Inilahad ni Lan Baliw na sa ngayon ang katawan ng mga iyon ay mutated na ang lahat ay half-disabled, kaya sa tingin niya huli na ang lahat. Well saad ni Shin lang sabay lapat ng kamay sa balikat hindi necessarily na huli na, siya ay maghahanap ng paraan. Ito ay mag-focus lang sa kanyang sarili pag-aralan ang mga policy at maghanda sa imperial exam na gaganapin 1.5 buwan mula ngayon, ipaubaya na nito ang mga iyon sa kanya. Siya ay maghahanap ng paraan upang ma-awaken ang bloodline ng mga iyon siya ay pagkatiwalaan nito sa loob lang ng 1.5 buwan, tutulungan niya itong makalikha ng unprecedented miracle at gugulatin ang buong Yu Kingdom. Nagtanong si Lan Baliw kung papaano naman yung patungkol doon sa isa sa ngayon ay mayroon na silang 10 centurion, subalit papaano naman ang patungkol sa isang commander. Sumagot si Shin lang na sa kasalukuyan ay hinaharap no ng isang unprecedented calamity kapag ka nakasurvive iyon ay magiging isang invincible na commander subalit kung hindi iyon ay ituring na lang nitong patay, sa tingin nyo sino kaya ang tinutukoy ni Shin lang? Mag-iisang buwan na magmula nung ini-release ni Zuo Zhouyan ang impormasyon at sa wakas, nagawa niya nang muling makontak si Kutuhuan at nag-arrange na makipag-meet sa isang dating tagpuan.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhao Yan na ang pasensya ng Crown Prince kay Kutu Huan ay naupos na ito ay isang poisoned wine although ayaw niya itong gawin, ito ay order ng Crown Prince kaya wala na siyang iba pang choice. Makikita ang pagdating ni Kutu Huan dagdag ni Zhao Yan sa kanyang isip maaaring ito raw ay useful at skilled pagdating sa martial arts subalit ang likas na sense of justice nito ay katawa-tawa at sa bandang huli, ito ay isang hamak lamang na bootlicker. Brother bungad niya sabay abot sa alak ito raw ay uminom ng mapawi ang nararamdaman nitong uhaw, agad na tinanggap ni Kutu Huan at ininom. Nagtanong si Zhao Yan kung alam ba nito kung gaano katinding trouble ang naidulot nito sa kanya dahil sa hindi nito nagawang pagpatay kay Jinzhou at tumakbo lang, humingi ng tawad si Kutu Huan. Yan may tawag niya kay Zhao Yan maaari siyang bumawi rito hindi raw ba't gusto nitong malaman ang rason sa likod ng pagbagsak ng Zhuo family, ang bagay na iyon ay naimbestigahan niya na para rito. Yan may siya ay tutungo doon ngayon din upang ito'y ipaghiganti papatayin niya ang lahat ng mga kalaban nito kahit na ang mga iyon pa ay malalakas at makapangyarihan siya ay hindi natatakot, kahit na ang maging kapalit pa ay ang kanyang sariling buhay. Hindi na kailangan tugon ni Zhao Yan sa baywak kilala niya na kung sino ang taong iyon subalit ayaw niya nang maghiganti pa, at ito'y wala ng silbi pa sa kanya. Yan may tugon ni Kutu Huan ito raw ay wag magalit papaano niya makukuha ang kapatawaran nito, sabihin lang nito gagawin niya ang kahit na ano. Sa kasamaang palad ay umipekto na ang lason na inilagay sa alak, natagpuan ni Kutu Huan ang kanyang kamay na balot ng sarili niyang dugo. Yan may sambit ni Kutu Huan nagtanong kung nilason ba nito ang alak, oo mariing tugon ni Zhao Yan. Teka lang saad ni Kutu Huan napakatindi na ng ginawa niya para rito siya'y nakahandang ibigay ang lahat yet actually siya'y nagawa nitong lasunin, yung lahat ba ng mga sinabi nito noon patungkol sa pagmamahal sa kanya ay isa lamang kasinungalingan, of course tugon ni Zhao Yan. Ito ay isang hamak lamang na war refugee in-adopt ng kanyang ama't ginawang foster son yet iniisip nitong ito'y kanyang kapatid, well patawad subalit sa kanyang mga mata ito'y isang hamak lamang na servant, ganito ang reaksyon ni Kutu Huan sa kanyang narinig. Pasigaw na nagtanong kung bakit lason ang ginamit nito maaari naman siya nitong patayin gamit ang espada maaari naman siya nitong patayin gamit ang espada patayin gamit ang sarili nitong kamay siya ay patayin, gamit ang sarili nitong mga kamay. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Zhao Yan ang pagtagas ng dugo't luha sa mga mata ni Kutu Huan ay naghalo, basura mamatay ka na saad ni Zhao Yan sabay tadyak si Kutu Huan ay nahulog sa rumaragasang ilog. Habang pinagmamasdan ang pag-anod sa kanya ng daloy ay inilahad ni Zhao Yan na ang pinakawalang silbing bagay sa mundong ito, ay ang mga brainless brute na tulad nito. Sa ibabang bahagi ng Nu River 20 li ang layo mula sa kinaroroonan ni Zhao Yan ay makikita ang isang balsa, kung saan lulan si Grandmaster Li Chenkyo. Sa puntong ito ay hinihila niya na ang katawan ni Kutu Huan, isinakay sa kanyang balsa. Walang heartbeat walang paghinga sambit niya sa kanyang isip ito raw ba'y nangangahulugang ito'y patay na, subalit ayon kay Shin lang kung buhay kailangan nilang makita ng personal at kung patay ay kailangan nilang makita ang bangkay, kung ganun ito ay kanyang dadalhin. Thus pagkarating sa Pampang ay agad siyang nag-rush mukhang binabalak na dalhin si Kutu Huan sa residence ni Prince Ningxing. Ang Chu delegation ay mahigit sa isang buwan nang nasa kapital na nangangahulugang mahigit sa 2 buwan na ring nagne-negotiate ang dalawang bansa yet walang anumang nangyayaring progress, at iyon ay dahil sa ang Chu ay nag-suffer ng heavy losses habang ang hari ng Yu naman ay gustong mang-extort sa Chu. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuanxian na upang suportahan ang Suklan ang Chu ay nag-launch ng attack sa kanilang Great Yu kinapture ang ilan sa kanilang mga fortress, subalit nawalan din ng mahigit sa 10,000 mga sundalo. Ang pagkamatay ni Sunan ay ang siyang nag-nullify sa dating napakalakas na suporta ng Chu sa Suklan 10 taong trade concessions ang tuluyang naglaho at kung pagsasamahin lahat-lahat, ang Chu ay nagtamo ng napakalaking loss. Sa kabilang banda ang kanilang Great Yu ay na-achieve ang Great Victory at ngayong naging alay na ng Yuangwu, ang mga ito'y pagduduguin niya ng husto. Aside sa 2 lupaing in-invade ng mga ito sa Yu, 2 kondisyon pa ang kailangang idagdag.
Ang unang demand ni King Ning Yuan Xian ay ang public apology ng Chu at pag-aming ang naging digmaan ay initiated ng Chu, habang ang pangalawang demand naman ay ang pagbayad ng Chu ng 3 milyong gold coins bilang reparations. Ito ay mga kondisyong hindi maaaring tanggapin ng Chu kaya naturally, ang mga Chu envoy ay hindi mag-a-agree. Sa pinaka-deadlock na punto ng negosasyon ay mayroong nagmula sa palasyong tumungo kay Xinlang tinanong kung ito ba'y nakahandang sumali sa negotiation team, sa kasamaang palad si Xinlang ay hindi na nag-bother pa sa mess na ito malinaw niyang nakikitang ito'y usaping hindi magkakaroon ng resulta kahit na abutin pa ng taon isa pa, ang focus niya lang sa ngayon ay nasa kay Lan Baliu at sa grupo nito. Sa ngayon ay alam na ng lahat ng mga taga-kapital na hindi lang sa si Xinlang ay nag-recruit ng 11 mga pulubi binabalak niya ring isa lang ang mga ito sa late autumn imperial exam, at mapasama sa honor roll. Ang mas malala pa'y hindi lang sa mga common people ang bagay na ito'y nagpagulo na rin maging sa korte, araw-araw ang mga censors ay nagsasubmit ng mga memorials patungkol sa pag-impeach kay Xinlang at Prince Ningxing. Sa loob ng korte ay sinabi ng hari na saka na lang nila ipagpapatuloy sa pag-discuss ang patungkol sa bagay na ito. You little troublemaker, sambit niya sa kanyang isip. Tingnan daw nito ang mess na ginawa nito, ngayon ito ay nagtatago lang habang siya ay ang siyang pinapagalitan araw-araw, ito raw ay napaka-infuriating. Sa nagdaang ilang araw si Xinlang ay naging napakaabala, araw-araw siya ay nagsasagawa ng blood at parasite-related experiments sa isang underground chamber. Sa kabilang banda si Lan Baliu naman ay araw-araw na nagkakabisa ng mga essay at tula talagang ito ay mayroong photographic memory, sa isang tingin lang siya'y nakakapag-recite na. Young master saad ni Lan Baliu kay Mukong siya raw ay natapos na sa pagkabisa sa mga tekstong nakalaan sa araw na ito kaya siya ay aalis na. Grabe, sambit ni Mukong sa kanyang isip, ang taong ito'y nag-aaral lang ng 3 oras sa isang araw, sa ibang mga oras ito'y naglalaro lang mahigit sa 1,000 essay at mga tula ang kinakabisa nito, kaya papaano nito nagagawang gawing napaka-effortless ang lahat. Pagkatapos mag-aral si Lan Baliu ay either lumalandi kay Wu Lei o kaya naman nagbabasa ng mga miscellaneous books at kung minsan ay nanghuhula. Ang buhay nito ngayon ay tila napakasarap. Gayunpaman, sambit ni Mukong sa kanyang isip, ang taste nito sa babae ay medyo mabigat. Sa guard unit ni Ningyan ay mayroong iilang attractive na mga female warriors, yet ito ay interested kay Wu Lei. Isang araw ay hindi na nakapagpigil pa si Mukong, tinanong niya si Lan Baliu kung bakit si Wu Lei ang hinihiritan nito, umano'y ang taste nito sa babae ay lubhang napakabigat. Si tugon ni Lan Baliu, si Miss Wu sa ngayon ay nasa 280 jin, subalit ang nakikita niya ay ang future na slimmed down na Miss Wu na nasa 130 jin lang. Isa pa, ito ay isang beauty na virgin pa rin, ang ginagawa niya ay early investment. Nagtanong kung naiintindihan ba nito. Sinabi ni Mukong na ngunit malamang ayaw magbawas ng timbang ni Sister Wu dahil kapag ginawa niya iyon ang combat power nito ay bababa. Isa pa sa kasalukuyan nitong timbang ngayon, kayang-kaya nitong durugan ang mga kalaban sa battlefield nang walang kahirap-hirap. Sumagot si Lan Baliu na ang isang babae ay pinapaganda ang kanyang sarili para sa lalaking kanyang minamahal, kaya once na ito'y nahulog sa kanya, natitiyak niyang ito'y magiging willing sa pagbabawas ng timbang. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Wu Lei. Keep dreaming, saad niya kay Lan Baliu, siya raw ay hinding-hindi mahuhulog dito. Makalipas ang 2 araw, isang umaga ay ginising si Xinlang ng isang report na nagsasabing ang Sword King ay bumalik na. Si Xiaobing ay nagising din, husband, saad niya. Nagtanong kung ano ang problema. Wala tugon ni Xinlang, ito raw ay bumalik na lang sa pagtulog. Lumalabas na ang nag-report pala ay si Wu Lei at mula rito, ay lumipat ang eksena sa loob ng isang secret chamber. Dito ay inilahad ni Grandmaster Li Chenqiu na ito ay napaka-strange, wala ng heartbeat, wala ng paghinga, yet ito ay hindi nakikitaan ng signs ng pagkabulok. Kasabay ng pagtusok ng silver needle sa tiyan ni Kutuhuan ay inilahad ni Xinlang sa kanyang isip na ayon sa Sword King si Kutuhuan ay uminom ng isang basong poisoned wine, ang dulo ng silver needle ay inilapat sa bibig ng isang osa. Di ko alam kung papaano napunta ang usang ito rito. Makalipas lang ang 30 segundo, ito ay bumagsak sa mukha ng dugo. Gaya ng inaasahan, sambit ni Xinlang sa kanyang isip, ito ay napaka-poisonous. Ang osa nga ay namatay sa kakarampot na amount lang, papaano pa kaya si Kutuhuan na isang baso ang ininom? At ang sword wound na ito ay tumama sa puso.
Idinagdag sa kanyang isip na si Kutuhuan ay actually si Zuo Yichen. Ito ay naging isang martial arts champion sa edad lang na 18 subalit dahil sa naging napaka-drastic na pagbabago ng kanyang katawan ito ay ipinadala sa Tianya Haige Pavilion upang magamot at dahil sa exceptional na bloodline talent nito, ito ay tinanggap bilang registered disciple ni Pavilion Master Zuo Si. Ang lahat ng naging pagbabagong ito sa kanyang katawan ay dahil lang din sa kanyang bloodline. Ito sana noon ay malapit ng magamot ng Tianya Haige Pavilion subalit upang ipaghiganti ang Zuo family, iniwan nito ang Tianya Haige Pavilion ngunit sa bandang huli ay nauwi lang muli sa ganitong malamaltong estado. So you see, ang mga simps ay hindi nagkakaroon ng magandang katapusan. Young Master Saad ni Wulei talaga raw bang ito ay si Kutuhuan? Nagtanong si Shin Lang kung ito ba'y hinahangaan nito. Well, oo, tugon ni Wulei dahil sa mga identities nito bilang martial arts champion man o great thief, na-achieve nito ang perfection. Ito ay isang legend. Young Master, dagdag ni Wulei, talaga raw bang ito ay patay na? No idea, tugon ni Shin Lang. Inilahad sa kanyang isip na ito'y hindi humihinga, wala ring heartbeat sa loob ng ilang araw, so logically ang utak nito ay dapat patay na noon pa. Gayunpaman sa nakikita niya ay mayroong special energy sa dugo nito na siyang nagpapanatili sa pag-function ng kanyang utak kaya in a way, ito ay hindi pa patay. Ang bloodline ni Kutuhuan ay talagang sumasalungat sa kalangitan, halos katulad lang ni Dasha. No wonder na ito ay naging martial arts champion sa edad na 18. Sa nagdaang mga taon ito'y na-hold back ng husto ni Zhao Yan. Kung ito sana ay nanatili lang sa Tianya Haige Pavilion, di sana'y ang martial arts nito'y naging mas extraordinary pa ngayon. Nagtanong si Grandmaster Li Chenkyo kung ito ba ay maaari pang ma-revive. Sumagot si Shin Lang, na siya ay 80% confident na ito'y maibabalik niya. Ang ginagawang experiment ni Shin Lang ay nasa kalahating taon na ngayon. Initially ito ay ginawa niya upang mailigtas si Grandmaster Zhou Yin gamit ang Golden Bloodline Energy ni Dasha. Gayunpaman later ay nadiskubre niya na pagkatapos na ma-devour ng Futushan Parasites ang Golden Bloodline Energy, ang mga ito'y nagsimulat nagpatuloy sa pag-secrete ng bagong Bloodline Energy. Although ang energy na ito ay isang level na mas mababa kaysa sa noon, ang quantity naman nito ay more than 10 times greater, at ang mga parasites ay nagpapatuloy sa pag-multiply. Sa ngayon ay na-cultivate niya na ang 10th generation. Gayunpaman ang mga parasites na ito ay nagsisecrete pa rin ng mga neurotoxins at hindi maaaring magamit sa pag-modify sa human body, subalit coincidentally ang mga toxic parasites na nasa katawan ng asawa ng Sword King ay actually maaaring i-mix sa 10th generation parasite upang i-reproduce, at ang mga parasite na na-produce sa ganitong paraan ay completely non-toxic. So ang mga non-toxic parasites na ito kapag inihalo sa Golden Bloodline Energy ni Dasha na capable sa continuous reproduction sa ngayon, ay mayroon ng kakayahang mag-modify ng mga human bloodlines. Kinokonsume ng mga ito ang nutrients ng katawan at nagre-release ng Golden Bloodline Energy, though ilang level na mas mababa sa bloodline ni Dasha. Sa kasagsagan ng human testing phase, si Shin Lang ay gumamit ng dosenang death row inmates. Sa kasamaang palad, hindi ma-withstand ng mga ito ang mga parasites. Sa puntong iyon ay napagtanto ni Shin Lang na ang kanyang experiment ay 99.99% successful lang. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang taong ito ay ang siyang pinaka-perfect na subject. Agad na itinurok ang parasites sa katawan ni Kutuhuan. Umano'y kapag ang bagay na ito ay nagawang ma-revive si Kutuhuan, then iyon ay nangangahulugan, na ang bagay na ito'y maaari ring magamit doon sa 10 mga pulubi upang ma-activate ang energy ng kanilang bloodline. Kutuhuan, dagdag niya pa, ang 0.01% ng kanyang blood activation at modification experiment ay ipinagkakatiwala niya na rito. Mula doon ay lumipas ang ilang minuto. Shin Lang, saad ni Grandmaster Li Chenkyo, wag itong mag-rush, sa tingin niya ay talagang ito'y hindi e-epekto agad. Kapansin-pansing sa kasalukuyan ay naka-activate ang eye prowess ni Shin Lang. Hindi sambit niya sa kanyang isip, iyon ay hindi tama. Napakalinaw na ang mga parasites na ito ay nagdi-devour, nagre-reproduce at extremely active, kaya bakit hindi nagpapakita ng anumang reaksyon si Kutuhuan?
Ito'y hindi pa rin nakikitaan ng paghinga o kaya naman pagtibok ng puso. Ito raw ba ay nangangahulugang ang kanyang experiment ay nag-fail? Pakiusap wag, dahil kapag ka ito ay nag-fail hindi lang sa hindi may iligtas si Ko Tu-Huan, ito rin ay nangangahulugang siya'y babalik na naman sa umpisa at magsasagawa ng napakaraming experiments. Mamimiss nila ang Imperial exam kapag ka nagkaganon, sila'y wala ng sapat na oras. Ang anxiety ni Shin Lang ay nagmistulang panalangin natupad. Ang puso ni Ko Tu-Huan ay nagsimulang tumibok, bukod dun ay nagkaroon na rin ng paghinga. He's alive. Sambit ng dalawa. Umano'y ang ganitong uri ng goo insect ay talagang magical. Senior Sword King patanong na saad ni Shin Lang, saan daw ba sa tingin nito nagmula ang goo insect ng Futo Mountain? Ito ba'y kinultivate mismo ng mga iyon? Hindi, tugon ni Grandmaster Li Chen-Kyu, malamang ito raw ay nahukay mula sa ancient world. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ancient world, no wonder na iniwan ni Pavilion Master Zuo si maging ang tiya niya Haige Pavilion upang maglakbay overseas at mag-excavate sa mga ancient ruins, at no wonder na ang Great Calamity Temple ay nagmo-mobilize ng napakalaking bilang ng manpower at resources bawat taon upang mag-search lang ng mga ancient civilizations. Sa tingin mo, patanong na saad ni Grandmaster Li Chen-Kyu, kailan ito magigising? Sumagot si Shin Lang na ang tansya niya ay nasa mga 2 hanggang 3 araw mula ngayon. Habang si Shin Lang ay mostly nag-succeed sa kanyang experiment, ang mga tao naman sa palasyo ay walang anumang confidence sa kanya. Si Lady Bayan ay tuluyan ng naka-recover. Bawat 4 o 5 araw ay ipinapatawag niya si Prince Ningxing sa palasyo, hindi upang mag-discuss ng politics kundi upang maging kasalo sa pagkain. Zinger, saad ni Lady Bayan, mayroon na lang natitirang 35 araw bago sumapit ang civil service exam at 39 na araw na lang bago ang martial exam. Siya raw ba ay maghahanap ng great scholar upang turuan kung papaano mag-aral si Lan Baliw, maging ang pag-cram sa last minute ay higit na mas mainam kaysa sa walang gawin. Salamat Mother Consort Bayan, tugon ni Prince Ningxing, subalit iyon ay hindi na kailangan, dahil personal na tinuturuan ni Shin Lang si Lan Baliw. Ang walang silbing Shin Lang na iyon, sambit ni Lady Bayan sa kanyang isip, maging iyon nga mismo ay hindi reliable sa Imperial exam tapos magtuturo pa ng iba. Inilahad kay Ningxing na narinig niya ring yung 10 sasalang sa martial exam ay hindi nag-hire ng anumang martial arts instructors, hindi nag-train ng archery o kaya naman horsemanship, ginugugol lang ang kanilang mga araw sa pagkain, pag-inom, paglalaro, at pagyayabang sa residence nito. Hindi nakasagot si Prince Ningxing, sa kanyang isip ay napasabing talagang ang mga iyon ay hindi pa nag-train ng martial arts o kaya naman horsemanship kahit na isang araw. Ang mga iyon ay tinest na ng isang beses ni Shin Lang, subalit walang kahit na isa sa mga iyon ang mayroong kakayahang sumakay sa kabayo. Papaano pa kaya ang paggamit ng pana habang nakasakay sa kabayo, at iyon ay dahil sa ang katawan ng mga iyon ay either twisted o half-disabled. Patungkol naman sa paghila ng palaso, kalimutan na lang ang patungkol sa one stone bow, kahit nga half stone bow, ay hindi kayang hilahin ng mga iyon. Hay, buntong hininga ni Lady Bayan, ano raw ba kasi talaga ang sinusubukang gawin ng walang silbing Shin Lang na iyon? Zinger, ang hindi pakikipaglaban para sa trono ay ayos lang din naman, ang mabuhay ng payapa at gawin ang mga bagay na gusto mong gawin ay higit na mas nakahihigit sa kahit na anuman. Tinanong ni Lady Bayan ang eunuch kung nasaan na ang Majesty, bakit iyon ay hindi pa rin dumarating. Sumagot ang eunuch na ang Majesty ay kasalukuyan pa ring nagre-review ng mga memorials. Sa kanyang isip ay napasabi si Lady Bayan na lumalabas na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin gusto ng Majesty si Ningxing. Sa tuwing ito'y tumutungo rito sa kanya, ang Majesty ay hindi pumupunta, kahit na gutom ay nananatili lang sa kanyang study room. Kasabay ng pagtayo ay sinabi ni Prince Ningxing na siya ay busog na. Tutungo na lang siyang muli upang bisitahin ang kanyang Mother Consort Bayan ilang araw mula ngayon. Good, tugon ni Lady Bayan, at makalipas ang 15 minuto mula nang umalis si Ningxing, ay dumating si King Ning Yuan-Sian. Patawad bungad niya kay Lady Bayan, sadyang siya raw ay masyado lang abala sa pag-review sa mga memorials, subalit si Lady Bayan ay hindi kumbinsido. Hay, buntong hininga niya, umano'y ang roguish nature ng Majesty ay katulad lang kay Shin Lang. Your Majesty, lahad niya, pakiusap maghintay lang muna ito saglit, siya ay maghahanda lang ng dagdag na mga putahe. Pagkatapos na ma-restore ang kanyang heartbeat, si Ko Tu-Huan ay nanatiling walang malay sa loob ng 3 araw at gabi.
Ang kanyang entire being ay natrap sa isang panaginip. Ang lahat ng pangyayari sa kanyang nakaraan ay nag-replay ng napakabilis sa kanyang diwa scene by scene. Nung bata siya'y tumakas patungong Yu Kingdom at in-adopt ng Zuo family at pagkatapos na maipakita ang kanyang martial arts talent, siya ay nag-elevate mula sa pagiging servant at naging isang adopted son. Gayunpaman ang sinasabing adoptive father na ito ay wala naman talagang pake sa kanya, siya'y pinwersa lang nitong mag-train ng martial arts araw-araw, pinagbawalang matutong magbasa. Si Kutuhuan ay sumailalim sa period of deep frustration, ang kanyang martial progress ay naging mabagal, sinubukan na ng kanyang adoptive father ang lahat ng paraan upang ito'y bumalik sa normal, subalit wala ring naging silbi. Nung sandaling iyon si Zuo Zhaoyan na napakababa ng tingin sa kanya ay bigla na lang lumitaw sa kanyang harap na para bang little angel, nagbibigay ng matamis na ngitit, umaastang playful at affectionate. Inilahad ng kamalayan ni Kutuhuan na magmula nung sandaling iyon siya'y nagsimula ng mahulog kay Zuo Zhaoyan, subalit lumalabas na iyon pala ay pagpapanggap lamang ni Zuo Zhaoyan dahil magmula sa umpisa hanggang sa huli, iyon ay hindi naman talaga nagkagusto sa kanya at siya'y hindi nirespeto kailanman. Kahit na si Kutuhuan ay madalas na binubugbog at pinapagalitan ni Zhang Yuyin sa Tianya High Pavilion dahil sa kanyang kapurulan pagdating sa math at social studies, dito niya lang naramdamang talagang siya ay buhay. Inilahad ng kamalayan ni Kutuhuan na ang mga araw niya sa Tianya High Pavilion ay ang siyang pinakamasaya, walang skimang, walang hypocrisy. Gayunpaman ang kaligayahang iyon ni Kutuhuan o Zuo Yichen ay dagliyang nagtapos, ang Zuo clan ay in-exterminate, dahilan upang iwan niya ang Tianya High Pavilion sa kanyang sense of duty na protektahan si Zuo Zhaoyan. Magmula nun siya ay naging si Kutuhuan na isang bandidong tumatakbo kung saan-saan para kay Zhaoyan, pumapatay para kay Zhaoyan. Ang mga recent memories ay rapid na nag-flash sa kanyang diwa at finally nag-freeze, sa panghuling eksena. So cheap, so damn cheap, sambit ng kanyang kamalayan, siya raw ay napaka-cheap nang biglang, siya ay nagising. Teka lang, pagtataka niya kasabay ng pagbangon ay napatanong kung nasaan siya, agad na tumalon. Nagtaka kung bakit napakagaan na ng pakiramdam niya, ito ay ibang-iba pakiramdam niya, ang gaan-gaan niya, ang pamilyar na sensation na ito, ganito ang pakiramdam niya noon nung siya ay nag-aaral pa sa Tianya High Pavilion. Bukod doon ang lahat ng constant pain na iniinda niya sa nagdaang mga taon, ang lahat ng iyon ay naglaho na, nang biglang may napansin siya sa salamin. Teka lang, sino ang gwapong lalaking ito? Agad na lapit niya, hahatawan niya, so actually siya raw pala ay tuluyan ng bumalik sa normal. Ano ang eksaktong ginawa ni Shin lang sa kanya? So lumalabas pala na kahit walang malay si Kutuhuan aware pa rin siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid nung sandaling iyon, bago na-trap ang kanyang kamalayan sa isang panaginip. Matagal nang ini-endure ni Kutuhuan ang parehong emotional at physical torment, siya ay mayroong tinataglay na great power, yet ang kanyang buong katawan ay balot ng sakit at distortion. Mayroon siyang babaeng minamahal, subalit ang kanyang pangit na appearance ay nagsadlak sa kanya sa malalim na insecurity, siya ay nagsuffer sa bitterness ng buhay, at iyon din mismo ang rason kung bakit pinili niya ang pangalang Kutuhuan. Gayunpaman, ngayon matapos ang 20 taong pagkasadlak sa bangungot, siya ay na-reborn. Pagkatapos na magbihis ay humakbang na si Kutuhuan patungo sa pinto. It's all over, paulit-ulit na sambit niya, siya'y wala ng anumang pagkakautang pa sa Zuo family ngayon o kaya naman kay Zuo Zhaoyan, siya ay malaya na. Paglabas niya ay iginala ang kanyang paningin, pagkatapos ay tumangala, napasabing ang mundong ito ay napakaganda. Natuon ang kanyang atensyon sa puso ng residence dam, sambit ng isang kalbo sa isa, muntik na siya nitong matamaan, habang ang isa naman ay nahihirapan kahit nasa paghila lang sa palasot string ng pana. Hasambit ni Kutuhuan sa kanyang isip, ito raw ba dapat ay isang martial arts training? Gaano kabigat ang panang iyon? Wag mong sabihing ang mga kids na ito ay nag-eensayong pamana. Break time, sambit ng isang kalbo. Grabe, sambit ng isa, ito raw ay nakakapagod ng husto. Yeye, dagdag ng isa, ang martial arts training ay talagang napakahirap, habang sinabi naman ng isa pa na ang napakasipag na mga taong katulad nila ay napakabihira na sa panahong ito. Sinabi ng isa na sa tingin niya ay mas maigi kung babaguhin nila ang kanilang routine, mag-train ng 15 minuto at magpahinga ng 1.5 oras. Ano raw ba sa tingin ng mga ito kung ganoon? Ano, sambit ng isang kalbo, 1.5 oras na pahinga? Ano iyon?
Umano'y mas maigi kung i-round up na lang at gawing 2 oras. Hasambit ni Kuto Juan sa kanyang isip mag-train saglit tapos halos pahinga na buong araw. Anong uri ng training ito? Hasambit ng isang kalbo ang Highness Fifth Prince at si Young Master Shin ay dumating na. Greetings both lords, bati ni Boy Tabangi. Sa patuloy na paghakbang ng dalawa sa gitna ay nagtanong ang isang kalbo kung nasaan si General Wu Lei. Oo, dugtong ng isa iyon ay mahigit sa 1 oras nang wala, habang sinabi naman ng isa pa na ang puwet ni General Wu Lei ay talagang napakabilog, talagang top class. So bungad ni Shin lang kay Kuto Juan, so ito raw pala ay gising na. Hindi kumibo si Kuto Juan, umiwas ng tingin. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin lang na ang Kuto Juan na ito ay napaka-grateful sa ginawa niyang pagligtas sa buhay nito, ayaw lang nitong ipakita, ito ay mayroong proud na spirit. Kasabay ng paglapat ng kamao sa dibdib ay inilahad ni Shin lang na ini-spare nito ang buhay ni Shu Chenchen noon, kaya may utang siya ritong pabor. Gayunpaman pagkatapos nun ay sinubukan nitong i-assassinate ang kanyang father-in-law, thus sinuntok niya ito ng 1 beses, kaya ngayon patas na sila. Nabigla si Kuto Juan sa kanyang narinig, so sambit niya sa kanyang isip ang patungkol sa bagay na iyon ay natapos ng ganoon lang. Nagtanong si Shin lang kung may nangyari na ba sa kanila ni Zhao Yan. Ano sambit ni Kuto Juan sa kanyang isip, hindi raw ba't ang tanong na ito ay masyado namang napaka out of the blue, sumagot siya ng hindi. Good saad ni Shin lang sabay akbay, ngayon hayaan nitong sabihin niya rito. Maaaring ang babaeng iyon ay napaka-poisonous sa ibaba, kaya kung sakaling ito ay nakipagsiping doon, malamang sa malamang na nabulok na ang ibon nito sa ngayon. Paano sambit ni Kuto Juan sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay ang legendary na si Shin lang na ang taglay na talino ay halos demonic, kaya bakit napaka-chismoso nito? Nagtanong siya kung ano ang gusto nitong gawin niya, sumagot si Shin lang na ano raw ba kaya kung magmula ngayon sila'y sabay ng kakain sa iisang kaldero, tugon ni Kuto Juan. Ipinakilala ni Shin lang ang Fifth Prince. Greetings Your Highness Fifth Prince, agad na bati ni Kuto Juan. Nice to meet you Brother Zuo, tugon ni Prince Ningxing. Ang ginawang pagbaw ni Kuto Juan ay mas binabaan pa. Greetings Your Highness Fifth Prince, muling bati niya. Greetings Young Master Shin. Sa kanyang isip ay napasabi si Prince Ningxing na nung una ang taong ito ay nagpakita ng napakayabang na demeanor, subalit kapag tinrato ng may paggalang, ay ibinabalik niya ng 10 ulit. Zuo Yichen, tawag ni Shin lang kay Kuto Juan, ito raw ba ay nakahandang magsilbi bilang tseno ng Fifth Prince Residence, sabay dagdag sa kanyang isip na si Zuo Yichen ay isang alamat ng Yu Kingdom, isang martial arts champion sa edad lang na 18. Kung tinahak lang nito ang normal na official career, malamang sa ngayon ito ay at least 4th rank military officer na, kaya sa totoo lang, ang hamak na tseno ay isang trivial lang na posisyon para rito. Ang offer ay tinanggap ni Kuto Juan. Kung ganun Brother Zuo, lapit ni Shin lang, ito raw ba ay nakahandang sumali sa kanya sa pag-assist sa Fifth Prince na maka-ascend sa trono at maka-achieve ng great deeds, isang bagay naman na ikinabigla ni Kuto Juan. Ano sambit niya sa kanyang isip, ang Fifth Prince ay makikipaglaban sa trono, papaano ito naging posible, umano'y kahit na i-risk pa nito ang kanyang buhay ito'y hindi magsasucceed. Gayunpaman, since siya ay binigyan ni Shin lang ng bago't pangalawang buhay, siya ay magbabayad gamit ang kanyang buong pagkatao. Kasabay ng pagyukod ay inilahad sa Fifth Prince na siya na si Zuo Yichen ay binabati ang kanyang lord, hanggat siya lang ay hindi nito traidorin, ito'y hindi niya tatraidorin at siya bilang Kuto Juan, ay hindi magre-rebelde. Congratulations Your Highness, bati ni Shin lang kay Prince Ningxing, sa pagkakaroon nito ng isang invincible na commander. Si Kuto Juan ay talagang mayroong qualities ng isang commander, ito ay nag-aral ng martial arts at military strategy sa murang edad, naging martial arts champion sa edad na 18 at sa edad na 19, siya ay tumungo sa Tianya Haige Pavilion upang mag-aral ng personal martial arts, classical studies, arithmetic at philosophy. Pagkatapos niyang maging infamous bandit na si Kuto Juan, siya ay nag-lead ng mahigit sa 200 mga tao nagro-roam ng malaya sa Eastern Yu at Southwestern Wu, lumilitaw at naglalaho ng walang anumang bakas. Siya ay minsan nang napalibutan ng mga kalabang libong beses na mas marami kaysa sa kanyang hukbo, yet nanatiling unharmed. Though siya ay isang bandido, kailanman ay hindi niya pinagnakawan ang mga sibilyan,
ang tina-target niya lang ay ang mga mayayaman at walang awang mga elites. Ang kanyang 200 mga tauhan ay striktong sumusunod sa kanyang mga orders at mayroong malakas na sense of honor, ni ang tingin pa nga nila sa yaman ay walang kahalagahan. Kaya kung susumahin ang grupo na mayroon si Kutuhuan ay hindi isang bandit gang, sa halip ay isang spiritually driven army. Your Highness, saad ni Kutuhuan, siya raw ay mayroon pa ring 200 mga subordinate, gusto niyang isummon ang lahat ng mga iyon. Approved, tugon ni Prince Ningxing, at ang mga iyon ay ang magsisilbing personal guards nito, ang mga iyon ay hindi niya gagalawin. Inilahad ni Kutuhuan na siya'y hayaan muna ng mga itong magsulat ng secret letter at Young Master Shin ito raw ay magpadala ng tao sa Daluo Island sa Northern Seas ng Yu. Once na makita ng mga iyon ang token at letter, ang mga iyon ay tutungo agad sa capital. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, Daluo Island. Iyon ay hindi sakop ng katubigan ng Yu o kaya naman Wu, sa makabagong termino iyon ay tinatawag na international waters, isang lugar na napakabihirang bisitahin. No wonder na sa kabila ng napakatinding effort na inilagak ng parehong Yu at Wu, still hindi pa rin nila nagawang matagpuan ang kuta ni Kutuhuan. Sinabi ni Kutuhuan na siya'y magsisimula ng magsulat ngayon, na intriga si Shin lang sa mga kakaibang characters na ginagamit ni Kutuhuan. Ito raw ay hindi niya pa nakikita noon. Agad siyang nagtanong kung ito ba mismo ang nag-imbento sa mga characters na ito. Sumagot si Kutuhuan na nakakatawa man, subalit oo, siya at ang kanyang mga kasamahan ay ang siyang lumikha sa mga characters na ito. Ang mga ito ay hamak lamang na mga codes, pagkatapos na matanggap ang secret letter ay kailangan pa ring i-decrypt. Namangha ang dalawa sa revelasyong ito, gayunpaman ang level ng encryption method na ito ay lubhang napakataas. Ang mga ito ay hamak lamang na mga bandido, kaya talaga raw bang necessary ang ganitong uri ng sophistication. Pagkatapos magsulat ay ibinigay na ni Kutuhuan ang letter kay Shin lang, sabay baling sa 5th Prince. Your Highness, saad niya, nasaan na raw ba ang 10 centurion na nasa ilalim ng kanyang command? Doon, tugon ni Shin lang, ang mga iyon ay nandoon, itinuro ang mga kalbo. Hay, sambit ng isa, siya raw ay madalas na naliligo kailan lang, kaya ang mga amoy na naipon sa nagdaang mga taon ay tuluyan ng naglaho. Napakabaho, saad ng isa. Nagtanong kung sino ang umutot. Ano, sambit ni Kutuhuan, sa kanyang isip ang mga kalbong ito, ang grupong ito raw ay hindi na mailalarawan pa bilang mga walang silbi. Ang mga ito'y maituturing ng mga latak. Napatanong kung bakit siya nanlalamig. Napakalinaw naman na tirik ang araw. Young Master Shin, nanginginig na sambit niya. Nagtanong kung ito ba ay seryoso. Of course, tugon ni Shin lang, at hindi lang sa ang mga iyon ay mga centurions, siya rin ay umaasang ang lahat ng mga iyon ay makakapasa sa gaganaping martial exam 38 araw mula ngayon. Ano, sambit ni Kutuhuan sa kanyang isip, talaga bang ito ay seryoso? Utang niya rito ang kanyang buhay, kailangan niyang magbayad, subalit kahit napugutan pa siya nito ng 100 beses, still ang bagay na ito na gusto nitong ipagawa ay hindi niya kayang gawin. Kung uutusan siya nitong mag-lead ng mga tao sa battlefield ng walang espada, at least bigyan man lang siya nito ng mga stick. Subalit ano ito, bakit ang ibinibigay nito sa kanya ay 10 tambak ng mga basura? Brother Zuo, saad ni Shin lang. Ito raw ay tumungo doon, maingat na obserbahan ang bawat isa sa mga iyon, at tingnan kung ano ang mahahanap nito. Alright, tugon ni Kutuhuan, at tinungo niya na nga ang mga kalbo. Inangat niya ang paa ng isa. Teka lang, sambit ng kalbo. Nagtanong kung ano ang tinitingnan nito. Umano'y kahit na siya pa ay nasa kanyang lowest ngayon, hinding-hindi niya ibebenta ang kanyang puwet. Lumipat si Kutuhuan sa isa, damlapit ng isa pa. Nagtanong kung ano kaya ang sinusubukan nitong gawin. Wag mo akong hawakan, sigaw ng isang kalbo. Ito ay broad daylight. Umano'y kung ito man ay mayroong kung anong binabalak na gawin, at least maghintay ito hanggang sa dumilim. Thus, dahil dito'y tadyak ang inabot niya, sumadsad ng ilang talampakan. Nang ma-check na ang lahat ay bumalik si Kutuhuan kay Shin lang, na nagtanong naman kung nakita ba nito. Oo, tugon ni Kutuhuan, siya raw ay nakakaramdam ng pamilyar na aura mula sa mga iyon. Ang bloodline power ng mga iyon ay mayroong hindi kapani-pani, walang lakas, naturally ay naa-absorb ng mga iyon araw-araw ang energy ng heaven and earth. Gayunpaman ito ay nananatiling unactivated at unreleased, kaya ito'y naipon sa kanilang kaloob-looban dahilan upang ma-distort ang kanilang katawan, na-encounter niya na ang ganitong kaso noon.
Sinabi ni Shin Lang na kapagka ba matagumpay niyang ma-activate ang bloodline ng mga iyon ano ang mangyayari. Sumagot si Kutuhuan na bawat isa sa mga iyon ay inaabsorb na ang energy ng Heaven and Earth ng at least 20 taon na gawang makaipon ng immense power kaya once na ma-activate, ang mga iyon ay instant na magkakaroon ng formidable strength. Sa mahinang boses ay sinabi ni Shin Lang na mayroong napakaraming matang nakapaligid sa kapital kaya bukas ang mga iyon ay dadalhin niya sa labas ng syudad sa isang remote na lugar, doon niya i-activate ang bloodline ng mga ito then maaari na nitong simulan ang secret training. Young Master Shin tugon ni Kutuhuan siya raw ay pumapayag na lumabas sa syudad at tumungo sa isang remote na lokasyon gayunpaman, ang bloodline activation daw ba ay maaari nilang madelay kahit na 2 araw lang. Nagtanong si Shin Lang kung bakit sumagot si Kutuhuan na once na ma-activate na ang bloodline ng mga iyon sila'y magiging napaka-makapangyarihan na, siya ay natatakot na puntong iyon ang mindset ng mga ito ay magbabago. Kung kaya sa ngayon ay gusto niyang take advantage ang moment na ito upang mag-instill ng disiplina, at mag-iwan ng lasting na marka. Kung ganun tugon ni Shin Lang iyon ay papaano nito gagawin, bugbugin tugon ni Kutuhuan ang mga ito'y bubugbugin niya hanggang sa bingit ng kamatayan. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Kutuhuan ang mga kalbo nagpakilala bilang Zuo Yichan, kaya siguro naman ay oras na upang tanggalin na natin ang kanyang bandit name, at magmula sa puntong ito'y i-address na bilang Zuo Yichan. Mga brothers bungad niya siya ay si Zuo Yichan, at magmula ngayon siya na ang magiging tseno ng mga ito. Magmula ngayon sila'y kakain na mula sa iisang kaldero kung kaya, hinihiling niya ang gabay at suporta ng mga ito. No problem tugon ng chubby na kalbong nasa likod at ang nakahiga naman, ay nagsabing definitely ito'y kanilang susuportahan. Even though ito ay ang tseno kung wala silang mga brothers na buma-back up dito hindi nito mapapanatili ang kanyang posisyon, kaya mas mainam kung ito'y magbibehave na mula ngayon. Tama nguso ng kalbong nasa kanan mayroong proper order para sa mga bagay-bagay maaaring ito ay tseno subalit ito ay bago lang dito, at ang seniority nito ay hindi kasing lalim ng sa kanila. Brother Zuo dagdag ng kalbong nasa harap alam daw ba nito kung ano ang pinakamahalagang bagay patungkol sa pagiging opisyal, iyon ay ang matuto ka muna kung papaano maging tao. Absolutely brother saad ni Yichan absolutely talagang tatandaan niya ang teachings ng mga ito sabay labas ng Lotigo, isang bagay naman na ipinagtaka ng mga kalbo at sa sumunod na eksena, ay ganito na ang naging tagpo. Maririnig ang hagupit ng mga paghampas umalangaw-ngaw ang hiyaw ng mga kalbo, tayo saad ni Yichan ang mga ito raw ay tumayo. Nagtanong ang isang kalbo kung ano ang ginagawa nito bakit ginagawa nito ang bagay na ito sa kanila, nagsihingi ng tulong kay Shin Lang. Sa kasamaang palad ay nagpatuloy lang sa paghagupit si Yichan, ang mga kalboy sa Fifth Prince naman nagsihingi ng tulong. We quit hiyaw ng isang kalbo sila raw ay hihiwalay na, agad na kinumpronte ni Yichan ang kalbong nagsabing sila'y hihiwalay na. Inilahad ng kalbo na sila ay pumarito upang maging mga opisyal hindi upang magdusa, at since wala naman palang pake ang Fifth Prince at si Young Master Shin sa kanila sila'y hihiwalay na. So mapanindik na saad ni Yichan so gusto nitong humiwalay, subalit nagtanong lang ang kalbo kung anong uri ng official authority ang ipinapasikat nito. Umano'y ang mga bagong opisyal ay palaging nagpapasikat ano iniisip daw ba nitong hindi nila alam, marami na silang nakitang trick na ganito noon sa beggar sect sila'y hindi nito matatakot, sila'y hihiwalay na. Ganoon ba tugon ni Yichan sabay kaladkad sa kalbo kung ganon ito ay desertion, mayroong kaparusahang execution sa pamamagitan ng pagbigti ayon sa military law. Brother Pautal na saad ng kalbo sa kanyang pagkabahala ito raw ba ay seryoso, sa sumunod na eksena'y nasa leeg na ng kalbo ang lubad. Inilahad ni Yichan na once na ikaw ay naging isang deserter ikaw ay hindi na brother kaya wag siya nitong sisihin kapag ka nagkita na sila sa impyerno, humingi ng tulong ang kalbo't sinabihan si Yichan na siya ay bitawan. Gaya ng kanyang hiling siyang ay binitawan na ni Yichan agad na sumugod ang 8 kalbo sinigawan si Yichan na ang pangahas naman nitong patayin ang isa sa kanila nagkasundong pagtulungan, sa kasamaang palad sila'y pinagtatatadyakan lang ni Yichan kanya-kanyang destinasyon. Napaka-mahihina saad ni Yichan ni sino ang male iligtas ng mga ito, nag-iba na ang kulay ng kalbong ibinigti.
Napatingin si Prince Ningxing sa ibinigting kalbo General Zuo sa ad niya considering na ito palang ang first offense ng taong ito, siya'y nakikiusap na ito'y patawarin ito. Oo nga General, pagmamakaawa naman ng ibang kalbo, pakiusap spare nito ang buhay ng kanilang brother kapag ka iyon ay hindi nito ibinaba sa lalong madaling panahon, iyon ay mamamatay. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Yi Chen na ang military law ay walang awa-awa. Muling nakiusap si Prince Ningxing, umano'y kasalanan niya ang bagay na ito, siya ang nag-recruit sa mga ito noon, subalit hindi niya nadisiplina. Isa pa gaya ng sinasabi sa kasabihan, walang masamang mag-aaral, ang mayroon lang ay masamang guro, kaya hindi sila maaaring magparusa ng walang naituturo. Na-touch ang mga kalbo sa ginagawang pakikiusap ng Fifth Prince alang-alang sa kapakanan ng kanilang brother. Your Highness, saad ni Yi Chen, since ang mga ito ay nakapasok na sa army dapat alam na ng mga ito ang military law, hindi nila maaaring gawing excuse ang ignorance dahil lang sa ang mga ito ay hindi naturuan. At since siya ay ang siyang general dito natural lang na responsibilidad niya ang pag-train sa mga sundalo, kaya Your Highness, kahit na ito pa ay ang siyang lord hindi ito maaaring makialam ng husto. General Zuo, saad ni Prince Ningxing sabay lapat ng kutsilyo sa kanyang buhok. Ano raw ba kaya kung ganito na lang, o-offer niya ang kanyang buhok bilang lagay sa head trade, para sa buhay ng centurion na ito. Pagkatapos na matagpas ang ilang strand ng buhok ay iniabot kay Yi Chen, ang lubid ay agad namang tinagpas ni Yi Chen. Pagbagsak ay sinabi niya sa kalbo na ang buhay nito ay iniligtas ng Highness. Wala ng heartbeat. Sambit naman ni Shin lang, umano'y kailangan na nilang simulan ang artificial respiration at mag-perform ng CPR ngayon din, sabay instruct kay Yi Chen kung ano ang gagawin. Agad-agad ay nagsimulang mag-pump si Yi Chen sa dibdib ng kalbo at pagkatapos, mouth-to-mouth ang putik. Grabe, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, ang kutuhuan na ito ay talagang napaka-ruthless, kahit na sa kanyang sarili mismo ay walang patawad. Makalipas ang 10 minuto ay bumalik na sa normal ang complexion ng kalbo, tuwang-tuwa ang iba pang mga kalbo. Sumigaw si Yi Chen na sa pagkakataong ito ay in-offer ng Highness ang kanyang buhok bilang kapalit sa buhay ng isang kalbo, gayunpaman ang paraang iyon ay hindi na maaari pa sa susunod na pagkakataon, kaya ito na ang una at huli, kapag ka nangyari pang muli ang ganitong bagay wala nang awang masusumpungan. Nagtanong kung narinig ba ng mga ito. Oo, pasigaw na tugon ng mga kalbo. Ngayon dagdag ni Yi Chen, ang lahat ay tumayo ng tuwid, at hold ang posisyon sa loob ng isang buong oras nang hindi gumagalaw. Kapag ka ang mga ito ay bumagsak ay tumayo agad, at kapag ka mayroong gumalaw, wag siyang sisihin ng mga ito kung siya'y hindi magpapakita ng awa. Oo, tugon ng mga kalbo, gayunpaman makalipas lang ang 3 minuto, nanginig na ang buong katawan ng mga kalbo. Ang pagkatabingi ni Boy Tabangi ay mas lalong lumala, at mayroon ng kalbong bumagsak. Agad-agad ay sunod-sunod na hagupit ang ipinataw ni Yi Chen sa kalbong bumagsak. Ang hiyaw ng pagmamakaawa nito'y maririnig, sinabihan si Yi Chen na tingnan nito ang kanyang mga binti, talaga rong hindi niya na kaya. Pag-aalangang tawag ng isa kay Yi Chen, umano'y gusto niya munang tumungo sa toilet upang umihi, sa kasamaang palad ay ganitong tingin lang ang itinugon ni Yi Chen, saad ng kalbo, hindi na kailangan, siya raw ay nakaihi na sa salawal. Sa isang puno sa hindi kalayuan habang pinagmamasdan ang kaganapan ay napasabi si Shin lang sa kanyang isip na although ang martial arts exam ay napaka-urgent at kailangan na nilang ma-activate ang bloodline ng mga ito sa lalong madaling panahon, ngunit since hindi nagra-rush si kutuhuan, siya'y hindi rin magra-rush. Hahayaan niya na muna itong magpatuloy sa pag-train sa mga ito sa ngayon, at siya naman sa kabilang banda, ay sasamantalahin na lang muna ang pagkakataong ito upang i-contact ang Tiandao Society upang tumulong na mag-gather ng supply para sa martial exam. Makalipas ang 5 araw, ang 10 kalbo ay tuluyan nang na-transform, sila'y strikto ng sumusunod sa orders. Though ang katawan ng mga ito ay twisted at half-disabled, ni halos hindi makatayo ng maayos, sa ngayon ay kaya na nilang i-hold ang kanilang posisyon sa loob ng 2 oras nang hindi gumagalaw. Hanggat magbigay lang ng order si General Zuo Yi Chen, gagawin nila ang kahit na ano. Brother Zuo, saad ni Shin lang, hindi raw ba't dapat na ang military training ay balanse ng kindness at authority, yet ang gusto nito ay respeto at takot. Sa ngayon ito ay kinakakatakutan ng mga iyon na para bang multo, gayunpaman, natitiyak niyang ito ay kasusuklaman din ng mga iyon hanggang buto.
Young Master tugon ni Yichen talagang totoong ang respect at loyalty ay nabubuo, sa pamamagitan ng sabay na pagsalang sa buhay at kamatayan sa battlefield. Ang pagbabahagi ng damit at pagkain sa kasagsagan ng kapayapaan, ang tanging nabibili lang ay mababaw na katapatan. Gayunpaman sa ngayon kahit na hindi ganoon kalalim, ang nararamdamang takot ng mga ito sa kanya ay sapat na. Sinabi ni Shin lang na ito ang in charge kaya kamusta na raw ba ang progreso, sumagot si Yichen na ang mga taong ito ngayon ay mayroon ng disiplina. Thus ang mga ito'y handa nang lumabas sa capital, sumailalim sa secret training at ma-activate ang mga bloodline. Well kung ganun saad ni Shin lang kung ganun ito ay perfect timing, upang matest ang maiinam na mga kabayong ipinadala ng Tiandao Society. Pagkatapos na makapagpasya ni Prince Ningxing na makipaglaban para sa trono ang Tiandao Society ay agad-agad na nag-set up ng opisina sa capital isang opisinang iisa lang ang layunin, at iyon ay ang mag-provide ng funds. Si Shin lang ay nag-request ng malaking amount ng supply sa Tiandao Society kalakip na ang 2,000 gold coins, bukod doon ng walang pag-aalinlangan ang Tiandao Society ay nagpadala rin ng 25 top quality na mga kabayo sa residence ni Prince Ningxing ilang araw lang ang pagitan. Sa sumunod na araw ang atensyon ng mga mamamayan ng kapital, ay inagaw ng ingay ng yabag ng mga kabayo. Hasambit ng taho vendor hindi raw ba't ang mga ito ay ang mga pulubi ni Shin lang, o may sambit ng isa pa ganito raw ba ang mga ito nagte-train ng horse riding, ito raw ay eye-opening. O may paiyak na sambit ng isang kalbo sa kanyang isip ang pagsakay sa kabayo ay talagang nakakatakot gayunpaman hindi siya maaaring humiyaw kailangan niyang magpigil dahil kung hindi, siya'y makakatikim na naman ng hagupit. Sa parehong pagkakataon ay sumigaw si Yichen na ang mga ito ay allowed na humiyaw at ganoon na nga ang ginawa ng mga kalbo. Tulong-tulong hiyaw ng isa siya raw ay babagsak na ouch sambit naman ng isa napakalubak napakasakit, gusto kong umihi sigaw ng isa pa. Hasambit ng isang mamamayan hindi raw ba't ito ay pagsasayang lang ng maiinam na mga kabayo, dumugtong ang isa na mayroong napakaraming mga clown sa taong ito subalit walang makakatalo kay Shin lang. Samantala sa itaas na bahagi naman ng Imperial Capital, ay pinagmamasdan ni King Ning Yuanxian ang buong kaganapan sa lens ng kanyang maliit na teleskopyo. Sa inis ang teleskopyo ay inihampas shameful sambit niya sa kanyang isip, napaka-disgraceful. Napatanong kung bakit, si Shin lang ang umaasta ng reckless subalit bakit siya ang napapahiya, talaga rong gustong-gusto niya nang islaughter ang grupo ng mga pulubing iyon. Sa mga susunod na araw tiyak ang korte ay magiging napakagulo na naman tiyak na ang mga censors na iyon ay magki-criticize na naman ng walang tigil, umano'y once na matapos na ang imperial exam ay tatadtarin niya ng pinong-pino ang bungkos ng mga pulubing iyon, sa ganoong paraan lang huhupa ang kanyang nararamdamang galit.